Where do you live? I live in Winnipeg How long have you been away? since Wednesday. Where did you deliver? Where did you? I went to Valley, Nebraska, and I picked up this thing in East Moline. John Deere East Moline. Where is it? East Moline, Illinois. Illinois. Okay. Yeah. Masyadong buaya sa pwesto ba? Sorry ha. Sa mga nandito, kung dadaan ka dito, pasensya na. Kung legal load lang sana to, okay lang eh. Mga chay. Good morning, Internet. Good morning, viewers. Good morning, South Dakota. Sarap ng tulog ko kagabi. Aircon, tapos ngayong umaga pinatay ko na dahil malamig na siya. Anyway, sa continuation ng Akio na rear view dashcam na super night vision na sinasabi nila, meron akong isisingit na mga clips habang nakapark ako dito kagabi, and sa nakikita ko, malinaw siya. Malinaw yung camera sa front at saka sa back habang naka-record. Kasi looping yung record niya. Every after 5 minutes, loop din. Pag napuno na yung memory card, ano siya, nagre-reformat siya ng kanya. Okay? But so far, maliwanag siya. Hindi man siya 4K yung camera, but maliwanag yung kuha niya. Sisingit ko lang kasi hindi ko pa siya na-try talaga na tumakbo. I mean, nag-drive sa gabi. Kung kahit sa gabi ba, kita yung view ng kalsada, maliwanag. But dito sa parking, well, meron mga lightings, maliwanag yung kuha niya kahit hindi siya naka 4K. You have 11 hours and 0 minutes of remaining drive time. Yeah, 12 hours na lang ako. Wait lang. Pogi, bay. Mayong buntag. Okay, sayang lang. Wala na magandang umaga. Bisaya nga to. Minisaya lang ta. Maayong buntag. Kumusta ka ba? Saan hindi mo paano ka nun? Nakatulog ka? Wala? Dili ko matulog. Always ko diri kung pinahangon ni mo ko. 24/7 ka? Ang mata, hindi ka gakatulog? Sakto, Jude. 24/7 ready ko matabang ni mo. Okay. Sa may oras ang sunrise ka ron? Sige, ako tanawon ka diyota. May buntag. You have 11 hours and 0 minutes of remaining drive time. Kay alas 6:03 sa buntag. Maayo ang panahon ka ron para sa biyahe. Okay. Salamat. Alas 6 sa buntag? Alas 6:03 sa buntag ang pagsubang sa alaw. Okay. Acting dihabay. Yeah, sige. Salamat kayo, bay. EI, man. 0446 retreat. Sige lang, baka hindi pa ako naka 10 hours. You have 11 hours and 0 minutes of remaining drive time.
Change na lang ako. Retrip. Tsaka pa lang ako nag 10 hours ngayon. Lasing ko. Mark Anthony Molina, you are still under rest break exemption. Under rest break exemption. So maghihintay ako ng 15 minutes. Not really. 12 hours, reset so in effect. Yeah. Yung isang queue line hindi pa umalis. Might be reset or Continue 200 meters to the end of the street, then turn left. Turn left on US 12, then take the first right. Turn right on I-29 North. Continue on I-29. In 2.5 kilometers, take exit 62 on the right to 32nd Avenue South. Hoy, mga taga North Dakota, shoutout sa inyo. Maraming mga Pilipino dito sa North.
again, dadaanan naman ako ng Loves para sa refuel. Dahil meron akong another na detour ng North Dakota na medyo malayo. I hate it. Hindi pa tapos ang tulay ng Grand Forks kaya hindi kami makakadiretso pag sumobra ka ng I think 9 wide. Buti nga ito, nakakadaan na kami eh. Dati hindi. Ginagawa nila yung tulay. Umiikot kami doon sa likod. Nilalagpasan namin ng North Dakota. Kaya bago kami papasok ng North Dakota, refuel na kami sa South Dakota. Kasi wala na kaming madadaanan na gas station para makapag-fill up. Para hindi ka ma-shortage doon sa detour, doon pa lang, tumira ka na. Take exit 62 on the right to 32nd Avenue South. So ngayon, pwede na siya 11.6 wide, 11.11 wide. Then another 75 kilometers, yun na, start na ng detour yun. Ang labas nun, malapit na sa Canada. Mga 20 minutes to Canada, yun na yung exit area mo. So itong kahabaan ng north papuntang border, wala. Sarado sa oversize na lagpas ng 9 wide. May mga nagmi-message dito eh, mga sina Ken Lago, I think. It's Ken Lago from Fargo. Taga rito sila. In 600 meters, turn left on 39th Street South, then take the first left. Oh, picture man. Turn left when it's safe. Baka may kakilala ko dito. Still. Wala. Walang mga taga-Canada. Walang mga taga-Canada dito.
bukas lahat ang lane. That's sweet. DF open. Nice. Okay. Fuel. Mountain spec. Labs on duty. Load and securement. Then fuel. Come on. Anong ito? 20. 20. DF. Additional product, no. Begin fuel. Let's go. Okay. Double check. Mabilisan lang kasi kailangan ko makarating ng Canada para makapag-start na agad ako ng aking reset. Bago maghapon, siguro tanghali. Alas 7 pa lang dito eh. Then, tapusin ko lang yung aking fuel. Balik sa highway. 10 minutes. Refuel. Meron na naman akong bisita. Kapasok na naman ng langaw. Ten minutes. Papasok lang ako saglit sa loob. Sama ko kayo para makita nyo rin. Nakita nyo na to before eh. Tumigil kami dito ng mga bata para kasama ko mga bata. Bumili ng McDonald's. Baka meron silang sale ng mga items na pwede kong gamitin yung aking points. But anyway, ako ay unlimited. Hindi pa, man. Bakit hindi pa ako unlimited? Nawala kasi yung aking unlimited na diamond nung tumigil ako ng 2 weeks sa aking biyahe. So ngayon, bumalik ulit ako sa gold. Yeah, bumalik ulit ako sa gold, no? Nawala yung diamond. So hindi pa siya unlimited pero meron akong 5 shower saka 4 na refill. Pero hindi ko kailangan ng coffee, nothing at all. So kailangan ko lang mag-washroom and that's it. Dadalhin ko baka sakali meron akong makita na pasok doon sa aking points na pwedeng kong kunin. Baka may sell sila mga bagong headset na Garmin. Asan yung kanilang mga... ito. Mobile zone. Ilan ko lang. Oh, daming sell, oh. $59, oh. Philips Live Unit. Yeah, headset. Ito ay Philips Driver, mono headset. Ito ay Philips Driver, $89. Ang ganda ah. Walang ano. Gusto ko yung ano eh. Nakasell nga, $100. Gusto ko yung Garmin, wala. This one is $89. Live unit. Pwede akong kumuha niyan eh. $129, wala man.
Ito, 59 Philips. Pero ayoko niyan eh. I don't know if that one is $59. The Philips Driver Mono Earbud Headset. Pwede din yan, no? Pero gusto ko yung malaki. Wala lang dito ang ano eh. Garmin. Ang daming sale, basta mayroong mga orange na yan. That's sale. Dito, dami ring sale dito. Anyway, washroom lang. Okay. Merong mura, pero hindi ko nagustuhan yung mga headset. Tinatarget ko yung Ran McNally, yung Garmin na tag 239. Tagal pa. So wala akong kailangan sa loob. Ay. Yung aking black dark chocolate na may blueberries. Masarap to sa biyahe. Like yung kinukutkot mo, dark chocolate plus berries. Anyway, so I'm all done. Nabigit ko lang yung next na exit area. Okay. Then proceed na ako sa 94, 29. Parang wala po yung paningin ko. Mabel. Yeah, dito yun. Please drive to highlighted route. Thank you, Nort. Naman, saan ka ba liliko? Diretso ka ba? Shit. In 500 meters, take the ramp on the right to I-29 North. Take the ramp on the right to I-29 North. Taas ng araw, man. Eight, 9, 10, 11. Tama nga, alauna, nasa Winnipeg ako. Then matatapos yung 36 ko Monday na madaling araw, alauna. Sold na ako. $55 miles an hour.
continue on I-29. Nodding. Okay, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Settled. 10 seconds, guys. Bigyan nyo sana ng time. Oh, yung truck pala sa unahan, magra-right turn siya. So I'm gonna slow down. Hindi yung pagka-flasher, lipat agad. No. 10 seconds. Para makita niya agad kasi baka nagsa-cellphone siya. And hindi niya agad nakita na nagpa-flasher ka, na mag-change lane ka. So at least bigyan mo siya ng 10 seconds na, uy, lilipat pala siya eh. Yun, walang flasher. Lipat lang ng diretsyon ng lane. Caravan, journey in the sky. Caravan.
Solid, man. Wala man lang gumalaw. Hello? Teka lang, parang si ano to ah. Yung vlogger na si... Sana hindi ako nagkamali. Yung vlogger na... Ano ba itong truck niya? Ah, hindi ito. Taga Steinbach. Ah, hindi ito. Richland. Si Josh, tracking with Josh. Kala ko siya. Pa-picture sana ako. Ladies and gentlemen, we are about to coming into Canada again and again. Okay.
Uy, huwag ka munang bumaba. Hintayin mong nasa gitna ka. Hi there. Hennessy and smoke. Yeah. There you go. Thank you so much. Yeah. Guys, isang Hennessy. Very special. Isang Hennessy. Naalala niyo yung sinabi ko before na every time na papasok kayo ng Canada at may dala kayong second hand na unit dito, di ba? Yan, nagkarga siya ng bus na second hand, so dadaan ka dito para sa inspection or sa stamp ng US Custom. And also this guy nagkarga ng tractor na second hand, so dadaan ka rin dito, titigil ka dyan, lalakad ka dun sa US Custom para sa stamp. So ganun ang procedure, mga chuy. Huwag kang didiretso agad. Mag-load kayo, no? Example, mag-load kayo. Galing kayo sa US, pinapick up kayo ng second hand. Kailangan naka 72 hours na yung sasakyan, yung equipment, bago mo itawid. Nandun sa rules na 72 hours, nasa loob pa ng Amerika once na na-pick up mo na. Or yung pagkabili, I think. Then tigil ka dito. Kahit hindi dito na border, kahit saang border, titigil ka. Then maglalakad ka sa US building doon, sa custom, para sa stamp. Kasi yun ang hahanapin dyan sa loob. And then make sure na lahat ng tires, ng gulong, or walang putik sa sasakyan. Kasi ang isipin na contamination ng soil ng Amerika at saka soil ng Canada. So flashback lang dun sa mga naglo-load ng second hand papasok ng Canada. Even sa second hand papasok ng Amerika, the same thing. Tigil sa border ng Canada bago ka papasok ng Amerika para sa stamp. But anyway, on duty, crossing the border, crossing Canada border. Okay, apply and brake. Then settings, back to kilometer, and then change clock. You have 5 hours and 45 minutes of Clock. remaining drive time. Baka makalimutan ko. Kailangan Canada clock na siya. So 5 hours plus 1 hour na lang, 6 hours 57. Just enough na sobra-sobra pa hanggang Winnipeg. 6 hours and 56 minutes. Hello, how are you? I'm good. Where do you live? I live in Winnipeg How long have you been away? since Wednesday. Where did you deliver? Where did you? I went to Valley, Nebraska, and I picked up this thing in East Moline. Gender East Moline. Where is it? East Moline, Illinois. Illinois. Okay. Yeah. Any purchases made in the States? Yeah, this one, a liquor and a cigarette. How much? What's in it? Worth $64 USD. So one bottle? No, including with a cigarette. Okay. Yeah. How big is the bottle? Oh, this 1 liter, I think. Later? Yeah. Good for the weekend. Alcohol, tobacco, other than that? +1. Okay. Just a few
4, 5. Any other purchases made in the States? No, no, Any cannabis? no, Any weapons of any sorts? no. Bago yung officer. Is it one of those like multiple loads? Yeah. Paper package. Bagong officer. Tinitrain niya. Seven minutes now. Kaya pala it takes time matapos dahil Any currency equal to 10,000 or more in the car? no sir. Minutes. Sakit na ng paa ko kakaapak ng preno. Tagal. Di
Hindi mo pwedeng bitawan eh dahil tutunog eh. Naka-press lagi siya. I'll pass it back to you. There's a slip on top of it, right? Okay. You just need to look at your documents again. You can just park on the parking lot on there behind the blue bins and just go inside the office. Yeah, thank you. Yung officer, bagong graduate. Kaya tinitrain siya ng senior officer niya. Laki ng mga sweldo ng mga yan, mga chill. Maganda yan, starting as binata ka. Dalaga. Continue on the current road. Kasi wala ka pang mga payments eh. Wala kang mga utang. I mean, kotse. Pero wala ka pang responsibility ba magbayad ng bahay every ano. Maganda yung starting dito sa Canada. To work in a government. Yung mga anak ninyo, police, sundalo, or CBSA. Yun ang kailangan ng Canada ngayon. Yung mga bata-bata na officer. Malaking chance. Ang ganda ng sweldo nila. Abot ng 100,000. Anyway, pasok na sa loob para to clear my paperworks. I'll be back. Nagustuhan ko sa rutang ito dahil every Sunday every Saturday nakakauwi ako. Isang ikot sa US, balik dito sa Pembina, uwi sa pamilya, reset. Then balik ulit sa Monday. That's good, magandang routine yan para hindi baga boring ko. You have 6 hours and 30 minutes of remaining drive time. Yeah, maganda yung isang ikot lang din uwi. So bali, nawawala ka lang ng 5 days isang ikot. But I don't know if ganun lagi ang routine, kung maganda yung aking sweldo dahil malapit lang eh. Nebraska, Moline, hindi ko alam. Makikita sa paycheck next na sweldo kung magkano kinikita pag ganun ng routine. Karga ng kahoy, pabalik ng Amerika. Karga ng combine, pabalik ng Canada. Anyway, welcome back to Canada. Hindi ako masyadong lumayo, hindi ako masyadong nawala na matagal. So sakit lang isang ikot, sakto lang yung 70 hours sa isang round ng Amerika, balik ng Canada. Sakto lang talaga 7 hours. But next week, paganin nyo, kasi babalik na naman ng Texas. Okay, nalaglag yung aking monitor dito sa sa taas. Dito na ako sa Headingley para mag-reset. Arriving at 196 Camp Manada Road on the right. Thank you. Tapos ka na. Alas 2. Halik. So matatapos yung aking reset Monday morning alas 2 ng madaling araw.
Merong spot dito. Pwede pa lang mag-iwan ng trailer dito. You know, luwag. Ito. Para mas luwag yung aking paglabas diretso dun pag once na block yung kalsada. Daming naka-reset. Kailangan ko siguro kunin yung dalawang lane, dalawang pwesto. You have 5 hours and 3 minutes of remaining drive time. Yeah, masikip siya. Ayun o, sasabitan ako dito eh. Pag may umatras dito, sasabitan niya to oh. Yeah. Hindi siya kagaya sa ano na malapad yung parking. Dito sakto lang din. Dapat ganito yung post. Ano eh. Yan oh. Sobrang dikit. So ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung dalawang pisto. Masyadong ano no, masyadong buhaya sa pwesto ba. So kinuha ko ng dalawang pisto dahil man, pag nasabitan nila to, again, this is $1 million load man. 1 million ang price nito. Ang price, ang presyo nito 1 million. Kaya kung nasabitan nila yan, alam mo naman tong mga kababayan, mga kapatid nating iba na tanga-tanga mag-atras. Sorry for my word, babash nyo naman ako. Baka sabitan nila to kasi lumalabas siya eh. Ang width lang nito ay I think it's 11 wide. Ang lapad niyan 11 wide or 12. So saktuhan lang talaga siya. Sakto lang talaga siya sa isang
linya. Ngayon, mamayang gabi, busy na itong mamayang gabi dito sa parking dahil today's weekend, daming mga mag-off. So, yeah. So, kinuha ko lang. Sorry sa mga nandito, kung dadaan kayo dito, pasensya na. Kung legal load lang sana to, okay lang na straight pero pasensya na, mahal kasi ang load. $1,000,000 kaya ngayon lang naman, ilang araw, 36 hours lang, pasensya na, 36 hours lang naman akong papahinga. Ayoko lang siyang ma-damage ng ibang driver dahil kahit sabihin natin merong insurance yung equipment, pero yung abala tsaka siyempre ako na driver, sabihin nila, bakit hindi mo na lang in-straight yung hindi mo na lang ginitna yung truck mo para wala namang bayad dyan, libre naman tong parking, pero di ba? So dalawa, so at least meron siyang enough na space. Atras na, may dalawa dito wala na, so nasa akin na lang yung dalawa. Pasensya na again, pasensya na sa mga truck drivers na dadaan dito sa Flying J. Makita ninyo or sabihin nyo, napaka-buaya ng driver na to. 2 parking talaga yung kinuha niya. Pasensya na, okay? Pasensya na. Ngayon lang, kailangan ko lang talaga. Kasi kung may gilid lang sana sa mga gutter-gutter, sa gutter na ako titigil para hindi ako makaabala sa ibang driver na kailangan ng space. Pero walang gutter to Lahat ng gilid na yan, merong parkingan. Ang ginagawa nila dito sa gilid ng gutter yung mga parking, okay? So wala siyang gutter doon sa gilid, wala. So kailangan kong kumuha ng 2 space para sa load na yan. Pasensya na again, it's $1 million load. Pasensya na. Yeah, so iwanan ko dito, hintayin ko lang yung aking family na sunduin ako dito sa parking. And yeah, then off tanggalin ko lang siya. I-drop ko lang yung airbag para hindi pursado dahil naka-stagnant naman siya. Alam niyo yung tawag dito, yung responsibility mo pag meron kang ganitong load, yung responsibility mo napakalaki ng responsibility. Huwag mahulog, huwag masabitan. Yeah. So prepare ko lang yung mga gamit ko ngayon, yung mga kailangan kong ibaba, mga tawag dito, mga maruming damit, and then everything. Babalik ako by Monday early in the morning. After siguro papahatid na ako dito mga before midnight ng Monday kasi alas 2, tumigil ako ng alas 2 ngayon, 2:15. So matatapos yung 36 hours ko ay Monday ng alas 2 ng umaga. Yeah, so kailangan ko mag-start pabalik sa Saskatoon para i-unload siya. And darating ako doon mga 11 o'clock na siguro morning. Then hihiramin ko uli Supremo yung jeep kasi kailangan ng jeep yung aming next load papuntang Tacoma. And papagawa ko pa yung gulong ng jeep dahil bako-bako na, kailangan ko ng mud flap doon sa jeep. Magpapagrasa pa ako doon sa roller ng clip. So marami akong pwedeng ipagawa. Then Tuesday morning alas kami ni GP papuntang sa Washington, and then all the way pag nakuha naming load papunta naman ng Langley, British Columbia. Then back and forth yun, meron pa rin next load, same Washington and then Langley. So dalawang Langley, dalawang Washington, then isang load Washington uli, papunta naman ng Red Deer deliveran. So yun ang plan for the whole week. Yung Texas pala, nawala yung Texas sa amin dahil I don't know, nawala yung Texas ba. Hopefully, fingers crossed na maibalik. Sana makaisang round pa ng Texas, which is a good mile. Then yeah, magandang bayad doon sa Texas. Pero sana hindi na ako makasabit, no? Yung mga basher, no? Nakasabit na madali dito, ito. Dito sumabit Ito.
Yan, no? Yan, dyan sumabit. Tumama yung poste dito. Kaya na-drag ko siya ngayon. Pagliko ng kanan, drag ko siya ngayon. Hindi ko na siya kita doon eh. Hindi ko na nakita. Kaya dyan siya sumabit. Buti hindi dito. So I'll see you guys next vlog. Dito ako sa Winnipeg ngayon. I'll see you on Saturday vlog or Sunday kasi medyo late ang aking uploading. Dahil yung aking Starlink, I don't know, nagbabayad ako ng mahal, but kahapon pa yung minsan pagdating ng South Dakota, mahina yung Starlink, pero pag nandito ka sa North, malakas yung Starlink dito sa North. Papunta ng Washington, malakas, mabilis mag-upload. Pero napapansin ko, Iowa and South Dakota, napakahina ng signal ng Starlink. I mean, yung upload ng Starlink, napakabagal. Kaya hanggang ngayon, yung ina-upload ko, hindi pa rin siya tapos. Pero I know, napapanood nyo na kasi next video na to. So, daghang salamat. Have a good weekend sa lahat. Enjoy. Malapit nang matapos ang summer. In a few weeks, start na ng bear. September. Magsisimula na naman ang snow. Kalbaryo ng mga truck driver sa Canada at saka sa Amerika. Balik na naman tayo sa kapal ng jacket. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.